unclean spirit, ay talagang nandyan yan. Sinasabi ng Bible. Kaya anong sabi rito, ulitin natin, inulit-uli. Now listen, makinig kayo, tingin kayo, Pastor. Ang Bible, pag may pinapaulit-ulit na salita, mahalaga. Kaya pag sinabi ng Bible, surrender your life. Tapos after surrender, naku, napakahalaga ng word na surrender na yan. Amen. Dito, may inulit na naman na salita. Anong inulit dito? Therefore, ano daw? Put on the full armor of God. So tingin nyo, mahalaga ba ang we put on the full armor of God? Mukhang mahalaga talaga. That we put on the full armor of God. Bakit? So that when the day of evil comes, ito naman kanina, para makatayo tayo, maharap natin, malabanan natin yung mga plano ng kaaway, yung mga scheme ng devil. Ngayon naman, ang sabi rito ng Bible, so that when the day, sabihin mo nga, when the day. Tingnan nyo, take note. Sinabi ng Bible, when. Hindi sinabing if. Magkaiba ba yung word na if at saka when? Pag sinabi mong when, may araw na talagang titirahin ka ng demonyo. Amen. Kasi if, optional. Pwedeng exempted ka. So meron bang exempted dito? Wala. It's just a matter of time. Ang kaaway, tumatiming lang sa'yo. Tinatimingan ka lang. Kung kailan ka marupok, kung kailan ka mahina, kung kailan ka vulnerable, doon katitirahin ng kaaway. Kaya nga sabi diyan, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo ay laging nakatayo. The greatest battle you ever fight, kasi may struggle daw. But listen, the greatest battles you will ever fight are not fought on the outside. They are fought in the inside, the battlefield of the believer's mind. Marami pong mga labanan nagsisimula sa ating mga isipan. Ang sabi ng 2 Corinthians, chapter 10, verse 3 to 4, For though we live in the world, sino dito taga-Earth? Nakatira ka ba sa planet Earth? Baka meron ditong nakatira sa Mars. May Martian dito, alien. No, lahat tayo nakatira tayo sa Earth. Amen. Pero sabi ng Bible, though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapon we fight with are not the weapons of the world. Ano bang weapon ng world? Minsan may nakikipaglaban, ang panlaban niya, salita. Magaling magsalita. Diba? Meron naman talagang magaling sa martial art, literal, nakikipaglaban. Meron naman magaling sa barel. Magaling sa kutsilyo. Yan ang mga weapon ng world na ito. Amen. Pero sabi ng Bible, the weapon we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power. Sabihin nga natin, divine power. Pag sinabi nating divine power, kanino galing? Kay God. Ang panlaban natin galing kay God. Meron siyang divine power para demolish strongholds. Mamaya, tandaan niyo yung word na strongholds. Sabi mo sa katabi mo, tandaan mo yung strongholds. Kasi napakahalaga niya. Mamaya, titingnan natin yung word ni strongholds. Kasi meron daw kapangyarihan na binigay si Lord upang wasakin ang strongholds. Meron palang dapat wasakin sa buhay mo. Amen. Kasi inilagay yan ng kaaway. Now, bakit napakahalaga ng battle of the mind? Kasi sa Bible pa lang, ang sabi ng Bible, Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. Are you listening? Kung ano raw ang iniisip ng tao patungkol sa sarili niya, nagiging ganun siya. Anong tingin mo sa sarili mo? Kaya minsan may mga tao, lalo na po yung mga nakaranas ng trauma, may mga traumatic experience na abuse. Ang tingin nila sa buhay nila, wala na akong kwenta.
O kaya nakagawa ng hindi maganda, nag-fail sa buhay. Sabi niya, wala na akong future. Wasakin ko na lang sarili ko. Bakit? Wala naman ng kwenta ang buhay ko. Sino rito may mga pagkakataon tingin mo sa sarili mo, wala ka ng kwenta? Ay, wala na rin naman. Sira na buhay ko. Ano pa, bakit ko pa ibinabalyo? Hindi mo na binabalyo ang sarili mo. Now, dahil tingin mo sa sarili mo, wala kang value, mamumuhay ka na hindi mo babalyo sarili mo. Pag tingin mo sa sarili mo, walang nagmamahal sa'yo, ang iniisip mo, hindi ka kamahal-mahal. Kaya maraming mga tao sinisisi ang sarili nila. Because what you think of yourself, sabi ng Bible, that is who you are. As a man thinks in his heart, so is it. Kaya napakahalaga pala ng mindset isang tao. Amen. Kaya minsan magtataka, may mga tao, mayaman, maganda, or gwapo, pero tingin nila sa sarili nila, walang kwenta. Wala silang makitang purpose sa buhay nila. Kaya napansin ninyo, tumataas yung napakaraming nagsusuicide. Tanong, ang mga nagsusuicide ba? Mayaman, mahihirap, may asawa, single, babae, lalaki. Sino ang mga nagsusuicide sa tingin nyo? Lahat affected. Hindi dahil, alam mo, mahirap yan kaya nagsuicide. No. Maraming mayaman nagsusuicide. Amen. Maraming mahihirap nagsusuicide. Amen. May mga single ba nagsusuicide? Yes. May mga may asawa ba? Yes. So, ibig sabihin, naapektuhan because the first attack of the enemy is your mind. Kumusta ba isip mo? Alam mo, ang demonyo magaling magdaya ng isip eh. Sino rito yung nadadaya ka sa isip mo? Naglalakad ka lang, may nakita ka, nag-uusap, sasagi sa'yo, ako yata pinag-uusapan na. Itong mga to, laging ako pinag-uusapan. Hindi mo alam, nag-uusap lang anong kakainin ng lunch. Pero pinag-uusapan ako, wala talagang mga kwenta itong mga tao na to. Niisip mo, ikaw agad pinag-uusapan. Tama? Ang tawag doon, napaparanoid ka na. Bakit? Kasi nga, yan ang number 1 na aatakihin ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya dapat, Romans chapter 12, ano sabi ng Bible? Verse 2, but be transformed by what? By the renewing of your mind. Babaguhin mo, i-renew mo, aayusin mo, lilinisin mo ang iyong isip. Sino ito gusto mo mabago buhay mo? Ay magsisimula yan saan? By the renewing of your mind. Be transformed. Kaya hindi mabago-bago isip mo. Hindi mabago ang isip mo. Bakit? Pag sinasabi yung mali, sa halip na tanggapin mong mali, ginajustify mo. Pakinig kayo. Ang tao na mahilig mag-justify sa ginagawa niyang mali, hindi na mababago yan. Hindi mababago. Kasi ginajustify niya eh. Sino rito, minsan, nabasa mo sa Bible, narinig mong tinuro sa Bible, nakikipagtalo ka pa doon sa Bible. Talaga ba? Sinabi ba ng Bible yun? Naku, hindi naman talaga yata. Naku, hindi naman yata totoo ang Bible. Nakikipagtalo ka na kasi nga ayaw mong i-renew mind. Saan mo nire-renew ang mind mo? Inaayos mo ang utak mo ayon sa disenyo ng Diyos. Sinaniwala si Lord ang nag-design sa'yo. Ang sabi ng Bible, in the beginning, God created us according to His image. Kaya ang buhay na gusto ng Diyos sa atin ayon sa kanyang imahe. Kaya lang hindi matanggap ng isip natin. Kaya dapat nagkakaroon ng renewal of the mind. Amen. So number 1 na pag-usapan natin, yung tinatawag natin na mental warfare. Labanan sa isip. One of the enemy's most effective strategies is deception. Ang numero 1 na strategy ng kaaway sa buhay mo, dayain ka. Amen. Paano nandadaya ang kaaway? Yung mukhang mali, ginagawang tama. Yung mali, ginagawang mukhang tama.
At yung tama, minumukhang mali. Ang problema natin ito, dinadaya tayo dahil pag marami nang gumagawa, tinatanggap mo na mali. Hindi porket ginagawa ng marami, tama. Amen. Kasi nung panahon ng Old Testament, may mga kalapit na bayan, na bansa ang Israel na mali ang ginagawa. Pero sabi ng Diyos, huwag niyong gayahin yung mga taong nakapaligid sa inyo na gumagawa ng mali. Kaya ibinigay ng Diyos ang lumang tipan kay Moses. Ito ang inyong magiging gabay sa tamang pamumuhay. Amen. Sininiwala kaya binigay ng Lord ang Bible para magkaroon tayo ng guidance sa tamang pamumuhay. Ayan. Kaya lang dadayain ka ng enemy. Saan ka mas naniniwala? Sa salita ng Panginoon, sa Bible, o sa sabi-sabi ng katabi? Ito kaya nga may Bible tayo mga kapatid. Kaya kung nandito ka at wala kang Bible, namimigay po kami ng Bible, ayun nasa table. Pwede kang kumuha dyan, New Testament, basahin mo. Basta babasahin mo lang. Kung kukuha ka, basahin mo. New Testament po yan, Tagalog po yan, Pinoy version. Pag Pinoy version, mga millennial version yan. Kaya huwag kayong magulat, baka yung mga oldies, ba't ganito to magsalita? Di ba? Kasi po yan ay dinesign para sa millennial o new generation o yung Gen Z natin. So do sa mga young people natin, makaka-relate kayo dyan sa Bible na yan, pwede po kayong kumuha New Testament, mamaya iuwi nyo. Okay? Pero ang pangako nyo lang kay pastor, basahin nyo. Amen? Para ngayon tayo may gabay tayo. Meron tayong guidance. Ano ba ang basihan ng buhay? Para hindi tayo nadadaya. Amen? Alam natin ang tama, alam natin ang mali. Ang sabi ni Pablo, the weapon of our warfare are not flesh and blood. Ibig sabihin, hindi ito nakukuha. Amen? Now, punta natin, bakit napakahalaga ng battle of the mind? 2 Corinthians, punta natin ang verse. Aralin natin ang Bible. Ang sabi ng Bible, we demolish, ano raw dinidemolish natin? Anong winawasak natin? Arguments. And every pretension that set itself up against the knowledge of sa mindset talaga. Listen, ano ba ang arguments? Ang kaaway may arguments sa buhay mo. At yung arguments na nagiging legal rights para ikaw ay lagyan ng sumpa. Sasabihin ng makikipag-argue ang kaaway sa buhay mo. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Tignan mo nga yung buhay mo na yun, wala ka namang pakialam sa Diyos. Kita mo nga yung mga disobedience. Ito, bibigyan kita ng listahan. Ito, mga pinagagawa mo. 1, 2. Di ba nakikipag-argue sa'yo yung ikaw naman, wala kang magawa sa arguments ng demonyo. Bakit? Totoo. Sino ritong na-argue ka na ng demonyo? Totoo. Ito mga ginagawa mo. Number 1, number 2, number 3, number 4. Ang daming arguments. Di ba? All those arguments becomes legal rights. Ibig sabihin ng legal rights ay pwede kang bigyan ng mga hindi magandang bagay ng kaaway sa buhay mo. Bakit? May legal rights siya. Alam mo, tuwing ikaw ay nagdi-disobey ka sa Diyos, makinig kayo tuwing ikaw ay may disobedience ka sa Lord, nagbubukas ka ng mga pintuan para ikaw ay lagyan ng kaaway ng mga hindi magagandang bagay. Lagyan ka ng sumpa, lagyan ka ng kahirapan, lagyan ka ng sakit at karamdaman, guluhin ang iyong pamilya. Saan ang galing yan? Arguments. Hindi ka maprotektahan. Bakit? Merong kabayaran ang ating mga kasalanan. Totoo bang may cause and effect? Principle ng Diyos yan Pag tumalong ka sa 3rd floor, ano mangyari? Bali agad. Babagsak ka muna. Kasi merong principle of gravity. Amen. Merong effect na pag ikaw ay nasa taas, tumalong ka, babagsak ka. Meron ba rito pagtalon mo, hindi ka bumagsak? Uy, galing lumutang lang ako. Wala. Lahat ng tatalong galing sa taas. Ang principle ng Bible, babagsak ka. Bakit? Principle yan. Yan ang argument ng kaaway. Sasabihin ng kaaway sa Diyos, bakit mo pagpapalain to? Bakit mo pagpapalain to? Kita mo ito mga pinagagawa niyan.
Ang demonyo, ganyan. Makikipag-argue pa ang demonyo. Di ba sabi mo, pag ito ang ginawa, may sumpa. Pag ganito ginawa, may kahirapan na mangyayari sa buhay niya. Gawin mo! Ang demonyo, nakipag-argue kay Lord, kay Job eh. Di ba? Kung talagang mahal ka niyan, subukan mo. Pag tinanggalan mo ng pera yan, ewan ko kung mag-worship pa sa iyo yan. Pag nagkaroon ng problema sa pamilya mo, sa pamilya niya, ewan ko kung makita ko pa sa linggo yan. Ang problema, nung linggo, hindi ka nga nagpakita. Sabi ng demonyo, sabi ko sa'yo, hindi ka talaga mahal niya. Kaya nga sabi ng Bible, dapat i-demolish mo yung mga arguments. Ano pa? And every pretension. Ano yung pretension? Yung mga maling akala. Yung pagyayabang mo sa sarili mo. Ang tao, pag inisip niya, kaya niya kahit wala ang Diyos, pretension yun. Akala mo lang kaya mo. Bakit? Tuwing may pretension ka, anong purpose ng pretension? Sineself mo yung sarili mo against the knowledge of God. Kaya nga sabi ng Bible, tignan nyo itong word na ito, pag-uusapan natin ito mabuti ha. Ano daw dapat ginagawa natin? We take captive. Sabi nyo nga, captive. Mamaya pag-uusapan natin yan. Ano yung captive natin? Every thought. No, every thought. We take captive every thought. Yung nasa isip mo, kinakaptive mo yan to make it obedient to Christ. Aaralin pa natin yan mga kapatid ngayong umagang ito. Kasi, bakit mo kailangan i-captive ang thoughts mo? Bakit mo kailangan i-captive ang isipan mo? Alam mo kung bakit? Kasi sa isipan mo, yan nagsisimula yung tinatawag natin na stronghold. Sabi ko sa inyo, tandaan niyo yung word na stronghold. Sabi mo nga natin, stronghold. Dito, magte-take time tayo dito sa stronghold. Destroying stronghold. This is the intentional, deliberate removal. Pag dinidestroy mo po ang stronghold, this is the intentional. Sabi mo nga, intentional yan. Hindi yan automatic. Removal of anything in the mind that competes, nakikipaglaban, nagko-contradict, at nagcha-challenge sa katotohanan ng Diyos. Paul called these things stronghold. Define pa natin, what is a stronghold? A stronghold, it's not just a random bad thoughts. Hindi yung nakaisip, ano ba yan, malaswang isipan? Ano ba yan, galit, ayoko yung mga nasa isip. No, hindi yan random. A stronghold is not just a random bad thoughts. It is not simply an anxious moment or a discouraging idea. A stronghold, listen to this, is an entrenched lie. Ito yung paulit-ulit na kasinungalingan na tinatanim ng dyablo sa ating isipan. It is a pattern of thinking. Naging pattern na, naging nakagawian mo na ilagay na sa isipan mo. A pattern of thinking that has dug so deeply into your mind that it begins to shape how you interpret life, yourself, and God. Listen, a stronghold is a mental fortress built by repeated falsehood. Ang kaaway, pagpatuloy kang nilalagyan ng kasinungalingan, yung kasinungalingan mukhang nagiging katotohanan. At pag tinanggap mo na yung katotohanan na ang foundation ay kasinungalingan, nagiging fortress yan. Kasi doon na nakabase. Lahat ng mga iniisip mo, ang interpretation mo sa buhay mo, ang interpretation mo sa pamilya mo, ang interpretation mo sa Diyos mo, nagsisimula doon sa kasinungalingan na tinanim ng dyablo sa'yo. Alam mo, tinanim ng dyablo sa'yo, hindi ka mahal ni Lord. Lahat na iniisip mo, hindi naman ako mahal ni Lord. Nasisira na buhay mo. Ano yan, tanggap ko na yan, bakit? Deserving. Di ba? Iniisip mo, deserving mo ang hindi maging mayaman, na maging pagpapala, deserving mong masira ang buhay. Sino nagsabi sa'yo na deserving mo yan? Tinanggap mo na. Meron kang mga kinagawian na kasanayan sa buhay mo.
mga bisyo, mga ugali na hindi mo mabitawan. Wala na, hindi ko na kaya yan. Bakit ganito na talaga ako? Tinanggap mo na. Kasinungalingan ng kaaway yun. Amen. Now, how stronghold are formed? Paano ba na-form yung mga stronghold na yan sa buhay natin? Stronghold rarely appear overnight. Hindi yan overnight, mga kapatid. Like weeds in a garden, they grow little by little. Parang damo. Minsan yung lupa, pag tinignan mo, wala pa naman damo. Pero unti-unti, may mga tumutubong maliliit na damo. Pag pinabayaan mo, magugulat ka, kinabukasan, yung garden mo, puro ano na? Damo. One unchecked thought at a time. Thoughts become a meditation. Meditation becomes a belief. Beliefs become a habits. And habits becomes your identity. The enemy whisper a lie. Nagwi-whisper, bumubulong ang kaaway, ang diablo ng mga kasinungalingan. At yung kasinungalingan na yon ay parang buto. Just a seed. Maliit lang. Nakita na ba kayo ng buto? Ang buto maliit. Amen. Sinakita na ng buto ng munggo. Sino na nakita ng buto ng bayabas? May bayabas tayo sa labas. Ang liit lang yan. Pero nung tinanim, yung maliit na buto, maya-maya lumalaki. Hanggang sa paglabas mo, nagulat na lang ako, may puno na ng bayabas dito sa tapat ng bahay. Bakit? Nagsimula sa maliit na buto. Ang demonyo ganyan. Maglalagay ng maliit na kasinungalingan. Tapos ikaw talaga ba kung sinabi niya talaga? Maya-maya tuwing nakikita mo, nagagalit ka na doon sa tao. Hindi mo naman kinausap. Maya-maya pag nababasa mo sa Facebook, alam mo naman kung sino. Makapost pa sa Facebook. Wala, sama-sama na ng loob mo. Bakit? Yung kasinungalingan, naging galit. Yung galit, naging bitterness. Bakit? Tinaniman ka. Kaya pag hindi mo kinonfront, yung mga kasinungalingan na to, lalago to. Amen. Now, let me give you practical question para maintindihan nyo yung stronghold ng mind. Anong mga isip mo, ano sa mga isipan mo, ang patuloy na nagre-replay sa isip mo, na nagbibigay sa'yo ng takot, kahihiyan, guilt, or despair? Meron ka bang naiisip na ganyan? Yung lagi naglalaro sa isip mo, nagre-replay, na naglalagay sa'yo ng galit, naglalagay sa'yo ng fear, naglalagay sa'yo ng shame, nahihiya ka. Ano ba naman yan? Maaring nahihiya ka sa Diyos, natatakot ka sa future, nagwo-worry ka, nag-fear ka. Saan ka parang nahihirapan sa buhay mo? Na kahit anong gawin mo, kahit anong try mo, parang hindi mo ma-overcome. Maaaring yan ay pagdating sa finances. Naku, pastor, ginawa ko ng lahat, pinasukan ko na lahat ng trabaho. Wala pa rin akong pag-asenso. Mukhang hindi na talaga ako aasenso. Anong mga kasinungalingan sa iyong nakaraan? Ito, pakinggan nyo. Ito, malakas to. Anong mga kasinungalingan ng kaaway sa iyong mga nakaraan ang patuloy na nag-iimpluwensya sa iyong buhay? Yan, stronghold ng kaaway yan. Diba? Hindi ka makapagsimula ng relationship. Bakit? Palalapit sa lang palang yung mga tao sa ayoko na masaktan. Nax. Ayoko nang magkaroon ng mga kaibigan. Ayoko nang buksan ang buhay ko sa iba. Bakit? Mga traidor yan, hindi mo yan maasahan. You make decision sa iyong future ngayon based sa iyong karanasan na nilagay na kasinungalingan. What beliefs do you hold? Anong mga paniniwala ang meron ka ngayon na nagko-contradict sa mga pangako ng Diyos? Yan ay stronghold. What statement do you make about yourself? Anong mga pananalitang sinasabi mo sa sarili mo na hindi naman talaga sinabi ng Diyos? Stronghold yan, kapatid. Alam mo ako, walang kwenta buhay ka. Sinabi ba ni Lord yan na wala kang kwenta? O ikaw lang? Hindi ako mahal ni Lord, hindi ako kayang patawarin ni Lord. O sino nagsabi sa'yo hindi ka kayang patawarin ni Lord? Stronghold yan. Amen. Ay, ako na yata ang pinakamalas na tao sa buong mundo.
Abay, saan mo nakuha yan? Pasan ko ang daigdig. Abay, ang lakas mo, nabuhat mo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo pasan ang daigdig. Hindi mo kaya yan. Amen. Parang ang tingin mo, lahat ng problema, ikaw nang nakaranas ng pinakamatitinding problema. Kasinungalingan yan. Yung mga kasinungalingan na maliliit na yon, pag patuloy mong itinatanim sa buhay mo, yan ay nagiging stronghold. We need to tear down stronghold. Sabi ng Bible, we demolish. Sabi mo nga, demolish. Nakita na ba kayo ng demolishing? Ayan si brother, nakakita na to. No? Si Brother Ronald ng mga dinidemolish. Ng mga building, mga bahay. Ay, pag sinabi mong demolish, winawasak mo yan. Amen. Sa Amerika, ang ginagawa nila dyan, may mga pagmalalaking building, nilalagyan nila ng dynamite. No, pag pinasabog ng yung buong building, babagsak yan. Yung iba naman, meron ng tinatawag na wrecking ball. Yung malaking bakal na bola, pagka inampas doon sa bahay yan, wasak yung bahay. Sa Pilipino, iba. Wrecking man. Mano-manong pukpukan ng mga tama, Ronald. Mano-mano tayo pagka nag-demolish. Pero ang goal ng demolish, wasakin. Amen. Sirain yung mga, maaaring lumang bahay yan, lumang building yan, tatayuan na ng bago, wawasakin muna yan. Kaya sabi ng Bible, demolish. In other words, we need to tear down yung mga strongholds na yan, yung mga maling kaisipan na yan. Kung gusto natin matanggap ang pagpapala ng Diyos, kung gusto natin maayos ang pamilya natin, kung gusto natin mabago buhay natin, kung gusto natin mapalaya sa mga kasinungalingan ng diablo na ang ginagawa mong kamalian sa harap ng Diyos ay katanggap-tanggap sa Diyos. Pag tinanggap mo yan, strongholds yan. And I pray this morning that God is tearing down every stronghold in our life. That God is removing every negative mindset that the devil has placed, every lies of the enemy in our life. In the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Stronghold can be destroyed, not managed. Ano ang goal natin sa stronghold? I-destroy. Huwag mong i-manage. Huwag mong palambot. Alam mo, pinapalambot ko. No, huwag mong palambutin. Ano yan, steak? Not tolerated, but totally destroy every stronghold. Ang sabi ni Paul, our weapons are mighty in God for pulling down strongholds. Merong kakayanan, may kapangyarihan na binigay ng Diyos para wasakin natin ang mga strongholds na yan sa buhay natin. In other words, if you will apply God's truth consistently, the walls the enemy built over years can be demolished. Ang mahirap kasi tanggalin yan, bata ka palang tinanim na ng demonyo sa isip mo yan Kinalakihan mo na yan Kinasanayan mo na yan. Sa paligid mo, nakita mo sa paligid mo, yun ang ginagawa nila. Pagkausap mo, yun ang sinasabi nila na itanim na sa isip mo. Pero walang imposible sa Diyos. Kayang wasakin ng Diyos ang mga maling kaisipan na palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng salita ng Diyos. I praise the Lord for His Word. Ako po, lumaki ako na napakaraming kamalian na natanim sa isipan ko. Na tuwing binabasa ko ang Bible at kinukumpara ko sa mga pangako ng Diyos, hindi pala ako ganun. No? How do we tear down the strongholds in our life? Number 1, 3 steps lang to. Identify the lie. Kailangan malaman mo, ano ba yung mga kasinungalingan na sinasabi sa'yo ng demonyo? Hindi mo lang i-identify, but you need to reject the lie. I-reject mo yung lie. Pangatlo, replace the lie with God's truth. May mga kasinungalingan na inilagay ang diablo, i-reject mo yan. At yung mga kasinungalingan na yan, palitan mo ng tunay na pangako na niya. Bigyan ko kayo example. Ang sabi ng diablo, you are not enough. Hindi ka sapat. Hindi mo kaya yan. Wala kang magagawa.
Pero ang sabi ng Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Pero sabihin sa'yo ng demonyo, wala kang kaya. Hindi mo kaya yan. Hindi na mababago buhay mo. You are not enough. No, sabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. That is the promise of God, Philippians chapter 4 verse 13. Ang ipanlalaban natin ay ang mga pangako ng Diyos. Amen. Sabi ng demonyo, hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Ay, grabe ang ginawa mo sa dami ng kasalanan mo. Gabundok! Hindi ka man napapatawad ng Diyos. Ano ba ang katotohanan? Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, ang Diyos ay tapat. At ang Diyos ay mapagpatawad na kung ikaw ay lalapit at hihingi ng tawad sa Kanya, ikaw ay hindi niya lang papatawarin, ikaw ay lilinisin ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya pag kami bumubulong sa'yo, alam mo, grabe ang mga ginawa mo. Naku, wala nang kapatawaran yan. Kasinungalingan yan. Ikaw, lalagay ka pa stronghold sa buhay ko. Hindi. Ang sabi ng Diyos, pag ako'y lumapit lang sa Kanya, humingi ako ng tawad, papatawarin niya ako. Hindi lang daw ako papatawarin, lilinisin ako ng Diyos. Bakit? Dahil tapat ang Diyos. Ano pa? Sabi ng kasinungalingan sa'yo, wala na mababago sa buhay mo. Ganyan ka na talaga. Hanggang tumanda ka, hanggang mamatay ka, nothing will change. Kasinungalingan yan, sabi mo, ang batang pangako ng Diyos, ang buhay ko ay mababago, ako ay matatransform, pag hinayaan ko, ma-renew ang isip ko sa salita ng Diyos. Amen. Maraming mga tao na bago. Maraming mga tao nalulong sa drugs, nalulong sa pornography, nalulong sa mga bisyo, nagkaroon ng mga maling buhay. Meron pa nga ako nakausap sa Cavite before. Siya ay gun for hire. Pumapatay talaga. Gun for hire. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, nabago ang kanyang buhay. Amen. Kaya lang minsan may nagalit, may sumisira doon sa pastor niya. Abay, social media. Kung ano sinasabi. Bumabalik yung old life. Sabi niya, Pastor, ako nang bahala dyan. Sabi ng pastor, hindi, huwag na. Binago ka na ni Lord. Amen. Kasi minsan nagre-resurrect yung life. Nagagalit siya. Hindi naman totoo yung sinasabi sa iyo, Pastor. Bakit kasi sinisiraan yan? Pastor, ako nang bahala dyan. Kalma ka lang. Nagre-resurrect yung nakakatakot. Sabi, Pastor, nakakatakot magalit yan. Bakit? Kasi dating, gun for hire. Di ba, nung panahon ni Duterte, may mga gun for hire. Nung nasa Cavite, gun for hire siya. Taga Dasma. Pero tayo ay binago na ni Lord. Amen. Huwag mong tanggapin ang kasinungalingan na ikaw hindi ka kayang baguhin ng Lord. Amen. Ang sabi dito sa ating scriptures, no? Sabi ng Bible, ayan. Paul says, our weapons are mighty in God for pulling down the stronghold. In other words, if you will apply, listen, ang power ng salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, if you will apply God's truth, pag in-apply natin ang katotohanan ng Diyos, consistently, sabi natin yung word na yun, consistently. Lagi yan. Kaya napansin nyo, lagi tayong nagde-declare. Kaya sabi sa inyo, napakalaga ng declaration. Kasi ang dami ng natanim na negative sa isip mo. Ang dami ng natanim ng mga kasinungalingan sa isip mo. Kaya nga sa totoo lang, habang nagde-declare tayo kanina, hindi ka makapag-declare. Ayaw sabihin ng dila mo. Sino ito yung Kasi sana yung dila mo, negative ang sabihin. Kaya baguhin mo na yung salita mo. Huwag ka na magsalita ng negative sa buhay mo. Huwag ka na magsalita ng negative sa katabi mo. Ang sabihin mo sa katabi mo, payaman ka ng payaman, pagaling ka ng pagaling, patalino ka ng patalino, pabait ka ng pabait. Amen. Pag-isip mo sa umaga, pabait ka talaga ng pabait. Ganyan naman yung salamin. Bakit? Kasi napakarami pong tinanim ng kaaway. Magbasa ka ng Bible. Pag may nabasa kang mga pangako ng Diyos sa Bible, sabihin mo, ako yan. Sabi ng Bible, God loves you with an everlasting love. Ako yan. Sino ito, minahal ka ng Diyos? Ang pagmamahal ng Diyos sa'yo, everlasting love. Amen. Ang tao, ang tao kasi pag nagmahal, may expiration. Alam mo, mahal kita for 2 years. Di ba, ganyan
May mga magsasama for 2 years, tapos, hiwalay na sila. Bakit? Nag-expired. Ang pagmamahal nila, for 2 years. Pero si Lord, ang sabi ng Lord, I have loved you with an everlasting. Wow. Wala kang magagawa para hindi ka mahalin ng Diyos. Kahit ano pang nagawa mo. Kaya nga nakaka-overwhelm, nakakatunaw ang pagmamahal ng Diyos. Lord, mahal mo pa rin ba ako? Ito nagawa ko, Lord. Nahiya na nga ako, Lord. Lord, isa akong uod, Lord. Kaya natingin mo sa sarili mo, siya ka ng uod, ayaw mo na lumapit sa Diyos. Lord, Lord, kadiri ako, Lord. Sabi ng Lord, wala kang magagawa. Mahal kita. Kailangan mo lang lumapit sa Diyos. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. Now, how do we tear them down? Okay, pinag-usapan na natin yan. Now, number 3. Pagka winasak natin, we need to take captive. Taking every thought captive. Para wag nang bumalik. Amen. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Tingnan nyo. We, sabihin mo natin yung word na yun. We. Sino yung we? Tayo. Ikaw, ako. Sinong gagawa? Ikaw, ako. We take captive every thoughts. Listen. Hindi sinabi diyan, we take captive every sinful thoughts. Every bad thoughts. Anong tinitake captive mo? Every thought. Lahat ng laman ng isip mo, dapat i-captive mo. Your thoughts may be loud, but listen, they are not your master. Huwag mong hayaan nang nagkokontrol ng buhay mo yung isipan mo. Ano ba ibig sabihin, Pastor June, taking your thoughts captives? Taking your thoughts captive means refusing to let your mind run wild. It means refusing to let lies. Hindi mo hinahayaan na ang kasinungalingan ay mamalagi sa iyong buhay. It means refusing. Hindi mo hayaan na ang takot, kahihiyan, o mga temptation ang mangunguna sa iyong buhay at emotion. Maraming mga tao, they lose the battle not because the enemy is strong, but because they left their mind unguarded. Hindi binantayan ang pumapasok sa kanilang mga isipan. Kaya ingat ka yung mga bulong. Minsan may bubulong. Alam mo ba? Sabi ni ganyan. Bubulungan ka. May mababasa ka. Every thought must be evaluated through the lens of Christ. Titingnan mo, ano bang sabi ng Bible? Amen. Sino dito naniniwala, we are responsible for our thoughts. Kaya wala kang sisisihin. Sa mga nakaganapan sa buhay mo, wala kang sisisihin. You are responsible with your thoughts. Paul does not say, God will take every thought captive for you. He says, you take them captive. Ano ibig sabihin yan? You do not have to accept every thoughts that enters your mind. Hindi lahat ng pumapasok sa isip mo, tatanggapin mo. Hindi mo tatanggapin lahat. You don't need to agree on every idea you feel. Hindi lahat na nararamdamin mo, tama. Listen, sino rito umaasa ka sa nararamdaman mo? Listen, hindi lahat ng nararamdaman mo, tama. Amen. Minsan yung nararamdaman mo, ligo lang ang katapat niyan. O kaya baka nag-LBM ka, kaya ganyan nararamdaman mo. O kaya yung mga babae, baka magkakaroon ka lang, kaya yan nararamdaman mo. Amen? O yung nagkakaedad, o baka ano na yan, yung mga babae, midlife crisis. Amen? Pero huwag mo hayaan, yung nararamdaman mo, yun ang magdadrive ng buhay mo. Amen? You don't agree. You do not have to entertain every fear that whispers to you. Takot ka, ano kayo magiging future namin? Ano kayo magkakaroon pa kaya ako ng pamilya? You do not have to surrender to every temptation that surfaces in your life.
Amen. Ang nais ng Diyos, ang buhay mo ay maging malaya. Huwag mong hayaan. Listen, tingin lahat kay pastor. Huwag mong hayaan ang isip mo maging playground ng kaaway. Marami sa atin, yung buhay natin, yung isip natin, pinaglalaroan na ng kaaway. Captivity means authority. Are you listening? The word Paul uses, take captive, is a military term. It describes overpowering an enemy soldiers. Pagka kinakaptive mo sa labanan, sa gera, pagka nakuha, natalo nyo yung kalaban nyo, kinakaptive nyo yung kaaway. Diba? Yan yung military term yan eh. Ibig sabihin, you become authority. Nagkakaroon ka ng authority doon. Okay? It describes overpowering an enemy soldiers, trying his hands, and marching him under the control of a greater commander. You execute them as they oppose Christ. This is not passive spirituality. This is spiritual authority. Amen. Now, ito, practical things. How do we practically take thought captives? Okay, 4. I would like to go to the practical things. Number 1, awareness. Dapat maging aware ka sa nangyayari sa isip mo. Become aware of your thoughts. Notice what's running through your mind. Ano bang gumugulo sa isip mo? Ano nag-occupy ng isip mo? Maging aware ka dyan. Yung iba sa atin kasi walang aware. Be aware, ano ba yung pinapanood mo? Be aware, ano ba yung binabasa mo? Be aware, ano ba yung nilalaro mong gaming na yan? Be aware, sino ba yung kausap mo? Be aware, ano yung pumapasok sa isip mo? Because garbage in, garbage out. Di mo alam, puro basura na pala pinapasok mo sa isip mo. Bakit? Yung mga kausap mo, puro basura pinagkakakwentuhan. Puro kalokohan pinagkukwentuhan. Pagka may mga problema, usapan ninyo, paano mandaya, paano makaisap. Bantayan mo isip mo, ayoko. Pag ganyang usapan, di ba? Minsan kami ni Pastora, meron kaming kakwentuhan. Yung kakwentuhan namin, walang ibang sinabi, kundi siraan yung isang tao. Sabi ko, Pastor, ano muna kami? Sabi ko, ayoko. Bakit? Puro negative yung usapan. Bili mo, wala doon yung tao. Kwentuhan doon sa tao na yan. Amen. Sino dito mahilig sa ganyan? Ay, sabi na ko, ayoko ng ganyang usapan. Ay, sige, magluluto pa pala ako. Wanan mo. Bakit? Aware ka. Naku, dudumihan lang niya ng isip ko. Bakit? Well, Pastor, hindi naman ako nagsasalita ng negative doon sa tao. Pero hindi mo alam, hindi ka aware, natataniman yung isip mo. Amen. Pagdaan ng tao na yun, ako yan yung pinagkwento ko. Kala mo kung sino mabait, ganun pala buhay. Wala ka pang proof. Bakit mo inisip? May narinig ka. Hindi mo binantayan yung isip mo. Amen. Be aware. Minsan kasi hindi tayo aware. Iniisip natin, wala naman akong masamang ginawa. Nakinig lang naman ako. Di ba? Kinig ka ng kinig. Lahat na lang na nagtutumpok-tumpok, pinakinggan mo. Kaya lahat ng buhay ng kapitbahay nyo, alam mo na. Amen. Number 2, acknowledge. Address the thought. Kung ano yung nasa isip mo, address it for what it is. Don't ignore or justify it. Call it out. Pagkasinungalingan, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Pagka narinig mo may mga thoughts na pumapasok, alam mo, wala ka naman kwento, hindi totoo yan. I-address mo yan, i-acknowledge mo, kasinungalingan yan. Alam mo, ganyan, wala ka talagang pera. Kasi mahirap talaga kayo. Mamamatay ka na lang, tirik ang mata. Bakit? Wala kang makain, mahirap ka talaga. No, hindi totoo yan. Address mo, i-acknowledge mo. Number 3, align your thoughts with God's Word. Naku, napakalaga yan. Tuwing ikaw ay may iisipin, tignan mo, naayon ba yan sa salita ng Panginoon? Pag sinabi mong i-align, ito yung Bible, naka-align ba yan sa Word of God? Pag yan ay hindi naka-align sa Word of God, hindi totoo yan, kasi nungalingan yan. Align your thoughts with God's Word. Let Scripture guide your mind and perception. Kaya napakalaga mga kapatid. Nakaka-attend ka ng Bible study, nakaka-attend ka ng covenant group, umattend ka ng Sunday, nakakarinig ka ng Word of God, nagbabasa ka ng Bible every day. Na-align yung Bible. Bakit? Kasi anything na hindi naka-align, iba ang direction. Amen. Nakita na kayo ng train? Pag ang train nawalan sa alignment sa rails, gulo yan. Distraction yan. Pero kung naka-align yan, maayos, makakarating saan?
destination. Amen? Subukan nyo sumakay sa LRT. Di ba? Pagka umiba ng direction yan, minsan nagkakaroon pa ng collision yan. Bakit? Dapat lumiko, dumiretso. Ganun din sa salita ng Panginoon. We need to align. Number 4, abandon. We need to abandon the lie and apply the truth. Reject what is false and embrace God's truth fully. Iwanan mo na yung kasinungalingan. Sabi mo nga sa katabi mo, iwanan mo na yung kasinungalingan. Ha? Pwede ba tumayo tayong lahat, mga kapatid? Maaring ang kaaway ay maraming kasinungalingan na inilagay sa isipan mo ngayon. Kaya hindi nababago buhay mo. Nag-spiral ka lang. Paikot-ikot ka. Sa halip na nararating mo yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Sa halip nararating mo ang magandang plano ng Diyos sa pamilya mo. Sa halip na maranasan mo ang fullness ng pagmamahal ng Diyos sa buhay mo, umiiwas ka. Lumalayo ka. Bakit? Kasi nga, hinayaan mo yung mga tinanim na kasinungalingan ng Diablo manatili sa isip. Piling mo, hindi ka mahal ng Diyos. Piling mo, pinabayaan ka ng Diyos. Piling mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Lahat yung kasinungalingan. Hindi mo makikita sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, you are my beloved. You are the apple of God's eyes. God is excited to see yung buhay mo nababago. Yung pamilya mo naaayos. Sino niwala si Lord, hindi siya natutuwa na naghihirap ka? Huwag mong tanggapin sa buhay mo na si Diyos, ang Lord masaya, na wala kang makain. Di totoo yan. Pero sabi mo, Lord, alam ko, ang nais mo pagpalain ng buhay ko. Kaya lang maaring may mga arguments ang kaaway na nagawa namin, naging kasalanan namin, kaya namin nararanasan ito. O maaring ikaw ay dinadaan lang sa testing ni Lord kasi may mas matinding plano ang Diyos sa buhay mo. Don't entertain any negative mindset. Overcome them by the power of God's Word. Next week pag-uusapan natin the power of God's supernatural in our spiritual warfare. Ngayon medyo practical pinag-uusapan natin. Okay, mawala next week. Because we have a supernatural power to overcome every works of the enemy. Last verse po. Bago yan, sabi, the goal. Bakit natin kinakaptive ang isip natin? The goal is what? Obedience to Christ. Kaya ayaw natin na yung isip natin hindi captive kasi ang goal natin maging obedience tayo. Kanino? Sabi ng Bible, we pull out every pretension that take itself against the knowledge of God and take every thought captives to the obedience of Christ. Para maging obedience tayo sa Panginoon. Sino rito? Gusto mo maging masunurin ka na kay Lord? Ay sabi mo sa katabi, oy, magiging masunurin na yan. Ha? Bakit? Mababago na ang isip. Kaya hayaan mo, lagi kang mag-Bible study. Lagi kang magbasa ng Bible. Lagi kang sumunod sa Word of God. Makikita mo mababago buhay mo. Makikita mo mababago pamilya mo. Makikita mo, pabait ako ng pabait. At hindi lang ikaw magsasabi niyan. Magugulat kami, magsasabi, alam mo, iba ka ngayon. Bakit? Sabihin mo, binago ng Lord. Amen. Last verse na babasahin natin, mga kapatid. Dito po sa Philippians chapter 4, verse 8. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kapatid, yan ang i-occupy mo sa mind mo. Ano yun? Yung totoo, yung noble, yung right, yung pure, yung lovely, yung admirable, yung excellent, yung praiseworthy kay Lord. Dapat yan na nag-o-occupy ng mind natin.
Huwag mong hayaan nag-occupy ng mind mo galit. Huwag mong hayaan nag-occupy ng mind mo kalaswaan. Huwag mong hayaan ang nag-occupy ng mind mo inggit. Huwag mong hayaan nag-occupy ng mind mo ay kasinungalingan na ikaw ay walang kwenta. Buhay mo ay basura dahil ikaw ay mahalaga sa mata ng Diyos. Amen? Talapahan natin ang ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Pwede bang taas natin na ating mga kamay sa umagang ito? Panginoon, dalangin ko ang iyong pagpapala sa aking mga kapatid na naririto ngayon. For the longest of time, nagtanim ang diablo ng napakaraming kasinungalingan sa kanilang isipan, sa kanilang mga buhay, na unti-unting sumisira sa kanila. Dumating ang point, maaari na bumaba ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Natanggap na nila ang mga hindi magandang bagay na nararanasan nila sa kanilang mga buhay. Pero lahat yon ay kasinungalingan ng kaaway. Salamat, Panginoon, dahil mahal mo kami. Kahit na kami ay hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Pero ang sinabi mo sa iyong salita, you love us with an everlasting love. Mahal mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, patuloy, Lord God, winawasak ko lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa buhay ng aking mga kapatid. Every lies of the devil, I rebuke it right now in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord, binubunot ko lahat ng mga negative thoughts, mga kasinungalingan, every deception sa isip ng aking mga kapatid. At hayaan mo, Panginoon, ang makapangyarihang salita mo, ang mga bagay na dapat nananatili sa aming mga isipan, ang magre-renew ng aming mga mind, at ito magbabago ng aming mga buhay, magbabago ng aming mga pamilya, at magbabago ng aming mga community. Ikaw ay aming pinupuri at pinapasalamatan. Ito ang aming dalangin sa pakapangyarihang pangalan ng ating mga Panginoon. Amen. Sige, patuloy po natin itaas ang ating